Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, bihis na bihis po tayo. Maaga pa tayong nagising. Happy Sunday sa lahat. Ayan, mag-aaga pa tayong nagising kasi ngayon na po yung araw ng binyag. So, hindi ko po alam yung lugar. Nagka-chat-chat po kami nung isang araw. Sabi nila, susunduin daw ako dito dahil yung binyag hindi dito sa banda sa amin sa lugar, parang nasa ibang barangay. So sabi ko hindi ko alam ang lugar na yan. Sabi naman ng kumukuha na magnininang, wag daw lang po ako mag-alala kasi susunduin ako, tas sabay-sabay na po kami magpupunta doon. Yan, magang-maga nandyan na si Sia sa duyan. Maga po siyang nagising, nagtatanong na kung saan po ako pupunta. Yun nga, hinintay-hintay ko, alas 7:30 na po yung oras. Nagkita po kami kahapon pero parang malayo. Sinigawan lang po niya ako na sabi, sayo lang daw tayo pupunta doon. So ngayon nga, nagising po ako, tas yan, handang-handa na po tayo. Naghihintay na lang po tayo sa sundo. Sabi ko naman, pag hindi ako sunduin, hindi ako magpupunta doon. So, abang naghihintay tayo sa sundo natin, yun, nagtimpla muna ako ng kape dahil naligo pa lang po tayo, mga alas 6 pa lang ng umaga. Maginaw po yung tubig. At yan, alas 7:30, mag-alas 8 na. Yan po yung panahon namin. Maliwanag na maliwanag dahil sa sikat ng araw. Hintay-hintay ko talaga yung sundo ko. Mga kung bagay sa akin yung kaayos ko. Para po akong ayos bata. Yung ayos nila Creslin, inayos ko din sa akin. Yan. Iwan ko kung bagay po. Panoorin natin guys hanggang dulo. Kape muna tayo guys para mainitan po yung sikmura natin. Wala pa naman yung sundo. So, ayan guys, nandito po kami ni Papa Bits sa Iskina Patag. Dahil dito na lang po ako papasundo. Kasi, hinatid pa yung asawa. Yung magpapabinyag, yung asawa ay natid pa sa simbahan. So, ako, susunduin nila ako dito. Hindi ko talaga alam kung asan Dr. Sablante na yan. Hindi ko alam. Hindi pa naman po ako dito sa lugar na to, sa Cebu, dahil nandito lang tayo sa looban na nakatira. Hindi naman tayo naglalaag-laag, nagpapasyal-pasyal kung saan-saan mga barangay na yan. Hanggang dito, naghihintay pa rin tayo sa sundo natin. Ayan, hindi ko muna si Papa Bits pinalis. Kasi, baka hindi po ako siputin. At saka, kung makapunta po tayo doon, hindi lang tayo magtatagal. Uwi kaagad kasi ngayon na po yung araw ng uwi ni Duday. Mamayang gabi sila sasakay. Ihahatid muna si Duday ni Ronald. Ayun, pag alis ko, nagising na si Duday. Kasi sana pagpunta namin doon kay Jing, akala ko hindi pa sila ngayon uuwi. Sasama pa daw siya. Hindi na makasama dahil uwi na sila mamaya. Si Duday uwi na mamayang gabi. So bukas ng umaga nandun na si Duday sa Tacloban. Ayan, tambay muna tayo dito. Ayun, pinabalik ko si Papa Bits. Pinapalitan ko yung motor. Balik kay Jing motor yung gagamitin namin dahil medyo malayo pala dito. Meron na pong nagpunta dito na magsusundo sa akin. Kaso lang, may po siya, may angkas. Tapos, meron pang kinukuha. So, bali, pinahintay na naman po ako dito.
babalikan din ako. Ayun, pinauwi ko muna si Papa Bis dahil isasama ko na lang. Magmumotor na lang po kami. Dahil wala po kaming helmet kanina. So, bis ko si Papa Bis. So, pinapakuha na lang ng helmet. Ayan, dito lang muna tayo tambay guys. Ayan. Agoy! Ang ninang. Nagiging tambay po sa sa ilalim ng mangga. Ayan. Alas 9 na yung oras guys. Ang tagal-tagal nang hinintay ko sa sundo na to. Yan, nandito tayo sa puno ng mangga. Ang sarap tambayan dito guys. Yan, highway na yan. Kasi malamig yung hangin. Tapos malilim, as in malilim talaga. Yan. Pero maano dito pag malakas yung ulan, bumabaha dito. Maapaw hanggang dito sa kalsada. Ito yung portion po na pag umulan ng tuloy-tuloy, hindi po labas yung nandoon sa kalubluban dahil yan itong kalsada is binabaha. Diyan, bumabaha diyan. Parang nagsasalubong yung tubig sa banda roon. Hindi kayang tawirin ng motor pag tuloy-tuloy po yung ulan. Ang sarap po dito tambayan. Ang sarap lagyan ng duyan dyan. Tas yung dyan, yung may tindahan po dyan, nagtitinda ng buko juice. Ngayon wala na. Pinatanggal po yan, ayan, waiting shed. Pinatanggal po yung tindahan dyan ng buko juice dahil marami pong nadidisgrasya. Yung nagtatambay na motor, single, kasi pinaparadahan. Ayan guys, papunta na po kami kung saan po kami ipapunta. Ang layo pala, ayan, sa Lugo daw. Tingnan nyo yung binabaybay namin ng init. Tapos yung nagsundo sa akin, ayan. Nauna na motor, may dalawang bata na kasama. Tapos wala pang sombrero. Yan. Mainit na mainit. So, ayan po guys, tapos na po yung binyagan. Ayan po yung inaanak ko ngayon. Ayan. Dito pala sa sa Lugo. Lugo ng Simbahan, Cebu. First time ko pong makapunta dito. Ayan. Katatapos lang po. Alas 11:30 na po yung oras. Parang malapit-lapit na ito sa Tabwaylan. Yan po. Dito po sa simbahan na to. Hindi po tayo makapag-video ng mabuti kasi nakakayang mag-video. Nasa simbahan tayo. So, ayun, papunta na po kami sa binyo ng binyagan. Simpleng, lang po, handaan. Ang importante is, maging Kristiyano po yung bata. Simpleng handaan lang po, guys. Ayan. So, ayan guys, kararating lang po namin ni Papa Bits. Galing sa sa binyagan. Ang init po guys, alas 2 na po yung oras. Sobrang init po yung biniyahe namin. Ang layo pala ng Lugo. Malayo pa dito sa Sugod. Pero kung sinabi lang ng nagpabinyag na
sa simbahan ng Lugo. Tapos unahan lang po ng arko ng sugod. Sana nagpunta na lang po ako doon. O, yun nga, nasama naman natin din si Papa Beats. Nagpunta na lang po ako doon. Kung binigyan po nila ko ng eksaktong skits. Pagdating namin kanina doon, yun ko naalala ko, dito pala. Kasi dinadaanan lang yan na Lugo. Pagkagaling namin sa Tacloban biyahe, Ceres, at saka papunta doon. Kaya hindi po kami usap ng mabuti kasi biglaan lang po yung natin, yung kinuha tayo ng ninang, biglaan lang. So, akala ko kasi yung bahay ng babae, yung bahay nilang mag-asawa, dito lang banda sa likod namin. So, doon pala sila naghanda sa lugar ng babae. Kaya medyo na pala yun. Yun, 2:00 na po kaming umalis ni Papa Beats doon. Saktong 2:00. Ngayon, kasi sabi ko, mamaya-maya na tayo bumiyahe pa uwi kasi kaninang mga 12:00. Terek po yung araw. Mainit talaga. Sabi ko, mamaya-maya na tayo mga banda 2:00, mga 2:00 kasi yung araw pababa na, matatabunan na ng mga puno. Yun. May portion po na malamig yung dinadaanan namin. May portion naman po na mainit. Umuwi kami ng maaga pa kasi yun nga, uuwi na si Duday mamayang gabi. Ayan, tulog si Duday. Nakapag-impake naman si Ronald kasi mga damit lang naman ni Duday yung dala. Tapos tulog. Sabi ko, ba't hindi pa pinaliguan yan? Sabi ni Ronald, mamaya na daw maliligo para yung yung susuotin niya, yung labahan na may iwan, isa lang. So, bali yung bantay natin dito sa tindahan si Ronald muna. Yan, medyo nakabenta naman po siya. Meron po siya dito 200. Nakabinta-binta rin. So, abangan nyo na lang po mamaya-maya pag alis ni Duday. Mga 8:00 ng gabi po sila alis dito. Sakto lang yun, biyahe. Darating doon sila sa dry dock 9:00. Alis ng barko 10:30. Hi guys, magandang pagtatanghali na po guys. Ayan, pag-umpisa lang po natin ng routine dahil nag-ayos po ako dun sa tindahan. Dugtungan ko lang po yung naudlot kong vlog kahapon kasi na-busy po tayo. So, yun nga po guys, sabi ko uwi na si Duday ngayong araw is hindi po natuloy. Dahil tumawag yung mama niya na wag lang daw muna iuwi kasi sa susunod na naman na linggo. Sabi ko kay Ronald, hayaan mo na lang yan si Duday dito. Kasi gusto nang pauwiin ng mama niya si Duday dahil syempre namimiss din po siya si Duday kasi mula pa ng New Year dito si Duday hanggang ngayon is nandito pa. So sabi niya pauwiin na kasi sa susunod na pasukan i-enroll na si Duday. Ginujuk-juk ko naman si mama niya na dito na lang papag-aralin. Sabi niya doon lang muna sa kanya daw. So yun, ayan, nakaimpake na nga sila kasi aalis na gabi ng gabi. Ayan. Malita po yan malita po ito ni Mighty Mang, hiniram ni Ronald. So nakaimpake na talaga sila. Tapos ako naman, galing na po ako ng binyag. Tapos na merkado po ako. Bumili ng ulam kasi magbabaon sila pag-alis. Ang nangyari po, pagdating ko dito, sabi ni Sia, hindi daw ko matutuloy yung pag-uwi nila Duday dahil walang magbabantay kay Duday doon dahil yung lolo niya is aalis din.
So, bali yung maiiwan lang dun sa bahay nila Duday sa mama niya is mga pinsan niya na yung mga pinsan auntie niya na kasing laki lang po sa kanya. Tapos meron naman po medyo matanda pero bata pa rin. Sabi ni mama niya walang magbabantay kay Duday kasi pag ano naman doon ni Ronald paghatid kay Duday, uwi naman po siya kaagad dito dahil may trabaho po siya. So ayun na naudlot yung pag-uwi ni Duday kagabi. Hindi po natuloy. So iniisip ko kanina pag nakauwi na si Duday, sino ang magbabantay sa kanya? Katulad ngayon, ano na po yung oras? Mag-alas 11 na. Andun na nga kasama ni Papa Bits kasi maghahatid na ng pagkain ni Chrislyn at magsusundo na kay Sia. Kasi kagigising lang po ni hindi lang po basta kagigising lang po ni Duday. Tinanong niya kagad ko nasaan yung atin niya, tas yung papa. Sabi ko nagtatrabaho. So ayan, habang nag-ano po ako, nagyayaw-yaw dito. Meron pong nag-deliver ng saging. Pwede na po siyang prituhin, pero sabi ni Papa Bits, anuhan ko lang, lutuin lang ng ano ba sa tawag sa Tagalog yung basta lutuin lang ng buo. Tubig lang, hindi ano. Pero pwede na po siyang kainin kahit hindi lutuin. Pero so ni Papa Bits, lutuin. So ayan, habang nagsusundo kasi at lutuin na lang para pagdating nila, so pwede nang makain. Tapos pinabili ko na lang po ng lawlaw. Ginamos, lawlaw at saka kalamansi. Pero hindi ko naman ito ubusin bukas. Baka prituhin ko tas i-gildel sa asukal. So yun. So yun nga, naisip ko kung si Duday na iuwi. Kawawa naman si Duday, walang bantay. Kasi nga yung yung mama niya, nag-aaral pa. Tas busy talaga kasi malapit na pong mag-graduate. Busy po. Alam niyo naman pag college, maraming mga activities na ginagawa. Lalong-lalo na po yung pangalan na ano yun? Basta ganun, basta college, busy. Kaya hindi makapunta-punta yung mama niya dito sa Cebu makapasyal dahil busy pa siya sa pag-aaral. Sabi niya, saka na lang daw kung hindi na siya busy. So, ayun nga, hindi nakauwi si Duday. Kagising niya, hinanap niya yung mga tao dito kasi siya na lang yung naiwan na bata. Sabi ko nag-aaral. So, ayun, pinaliguan ko, pinasama ko kay Papa Bits niya na sunduin. Na magsundo. Bukas na yung iba, guys. May plano po ako dito. Nabisi po ako. Ngayon lang po ako nakapag-umpisa ulit mag-vlog dahil inayos ko yung tindahan. Lumipat na naman po ako doon sa tindahan. Pagtulog. Kasi pag walang natutulog doon, dyan sa tindahan, umaatake yung mga pusa. Si Sanya at saka yung anak niya na malaki. Nga, kagabi nga, doon na kami natulog ni Chrislyn. Yung maliit naman, yung maliit na pusa, pumasok doon. Yung dalawang lapad ng mantika, dalawang lapad na binili ko. Hindi ko pa naman nailagay sa bote. Parang ibinitin ko lang. Kampante lang naman ako kasi hindi naman yan ginagalaw. Aboy, nung time na hindi po ako doon natutulog. Pagka umaga, binutas man. So, nasayang lang yung
yung mantika kong 2 lapad. Ang mahal ng mantika ngayon. So yun, sabi ko, dito naman muna tayo matulog. Kreslin sa tindahan. So kagabi, dun nga kami natulog. Nung nasa tulog na tulog tayo, parang meron pa akong naririnig na nararamdaman yung paa ko, parang merong parang kinakamras. Akala ko daga. Yun pala, yung 2 pusa nakapasok. Umakyat po sila dyan sa may istante. Uy, sabi ko naman, parang nakaka-persyon na itong mga alaga ko. Naglalaro hanggang sa nakapunta sila sa loob ng tindahan ko. Tapos nahulog sa may binti. Parang po ako ano ba yun sa Tagalog? Basta sa amin nakamras. Akala ko daga. Pag paano ko ng ilaw, pagbukas, yun, yung 2 pusa. Sabi ko naman, iaano ko kayo. Sa isip ko, baka naman po may comment dyan na wag kasi ganyan, may kasi nakakaperesyo na sila. Di naman ibig sabihin, sabi ko, ilalagay ko kayo sa sako, tatapon ko doon kayo sa bukid. Bahala kayo maghanap doon. Nakakaperesyo na talaga sila. Nung una, yung itlog ko, kinamlot, din ni yung anak ni Sanya na malaki. 2 yung basag. Ang mahal ng itlog na rin ngayon ng 3. Parang nakakaano talaga. Stress na po tayo sa tao, stress pa tayo sa mga alaga nating hayop. Isip ko naman, hindi naman yan nakakatulong sa akin. Tao nga, hindi nakakatulong sa akin. Kayo pang mga hayop kayo. Pero sa akin, isip ko lang yan. Sa isip ko lang yan. Nagsasalita yung isip ko. Nakakaano po guys. So, yun. Kung nakauwi na si Duday, na nakarating na yun sa kanila, mga ganitong oras. Tapos, iwan ko kung ano yung gagawin niya doon. Balik na naman siya sa sa pagtambay sa gilid ng kalsada kasi yung bahay nila is parang highway. So, may tingka baka mayroong tao sa tindahan. Wala. Naklaklaro naman po dito. Naklaklaro naman po kung mayroong tao. Ngayon lang po tayo nakapaghugas. Dahil sabi ko nga, nag-ayos muna ako doon sa tindahan. Binawasan ko yung mga nakalagay doon para medyo lumuwag. About po kay Duday, hindi naman po tayo mag-desisyon yan dahil may mama pa siya. Hiniram ko lang po yan si Duday sa mama niya. Kaya ayun, kung gusto nang sabihin ng mama niya na pauwiin namin. Hindi naman yan ipadadala kay Ronald dito pag wala namang magbabantay. Sabi nga ni Tito Jing niya, doon na lang daw paaralin si Duday sa Compostela dahil marunong naman si Duday
mag-tumbling-tumbling, mag-gymnastic para masanay. Inisip ko naman, sino naman magbabantay doon kung nandoon si Duday? Si Piyang naman, or Iskidi, sa kilalang Iskidi, gusto din niya mag-aral doon sa Compostela. Kaya ang mangyayari yun, na ano tayo na nabubulol sa Tagalog. Si Mama Rosan makakapunta din ng Cebu. Doon sila sa Compostela. Ako dito sa Sugod. Paano na naman po yung bahay namin doon sa Tacloban? Meron naman pong may iwan doon. Hindi naman mapapagkatiwalaan. Kaya ganon. Sabi nyo pa nga, madadagdagan na naman yung asikasuhin ko dito. Kung dito rin si Duday mag-aral. Si Isra balak din dito po rin mag-aral. Walang kaso kay Isra kasi malaki na. Marunong nang mag-ano sa sarili niya. Kaya ganon. Lahat sila gusto dito. Dito pagigising ni Duday, sasabihin niya kaagad, Mama Dax, magatas. O, ganon. So, doon pag uwi, parang maano yun si Duday. Parang malilito din pag hingi ng gatas. Baka sabihin doon, Mama Dax, gatas. Medyo matagal na si Duday dito, mga higit magtatatlong buwan na si Duday. Kasi nagpunta po siya dito December 20, ang mga 2 buwan siguro. 28 ng December, January. Kung matapos na itong 2 buwan na si Duday dito. Medyo matagal-tagal yung ni Duday, bakasyon. Yun nga, yung napuntahan ko kahapon na binyagan, parang muntik na po akong mag-give up dahil matagal tayong sindo. Hindi ko naman po alam yung lugar na yun, na ako lang sana nasama si Papa Bits dahil syempre siya yung magdadrive ng motor. May checkpoint sa Sugod, 2 checkpoint po yung nadaanan namin. Kung ako po yung magdadala ng motor, wala pa po akong lisensya. Kaya naisip ko din na kumuha na ng lisensya. Kahit hindi po ako magda-drive, kukuha din tayo ng lisensya kasi minsan hindi tayo makautos kay Papa Bits ng basta-basta, ganun. Marunong naman po akong mag-drive, marunong ako mag-motor. Kasi dun sa Tacloban, trabaho ko, may service po ako din na motor. Yun, ibininta na yung pinakaunang motor namin dahil naka-stock lang doon sa bahay. Hindi naman madrivean ni Japon dahil wala din siyang lisensya. Naka-stock. Naulanan. So yun. Bininta na lang. Kasi wala naman gumagamit doon. Nandun si Ronald. Siya po yung gumagamit. Pero parang meron na problema nun. Yung gasolina daw umaagas. Tapos, yung isa naming motor naman, yung orange, nasa kay Pix naman. Si Pix naman po yung pinaghabilinan ko dahil siya po yung may trabaho din, tapos may lisensya niya.
Tapos yun, napunta kay Pix. Walang problema na yung orange na motor na sa kay Pix kasi nabayaran ko na rin yan sa katas ng YouTube. Marami na po akong kaya sinasabi ko, nagpapasalamat po ako sa mga nagpa-follow sa akin, mga silent viewer or viewers ko dyan araw-araw. Thank you po sa suporta nyo sa munting channel namin ni Papa Beats. Nasasabi ko na lang namin ni Papa Beats kahit ako lang po yung nag-vlog. Kasi yun naman po nakapangalan, Papa Beats and Mama Dax. So nasasanay na po ako sa YouTube channel, sa pagbigkas ng YouTube channel namin ni Papa Beats. Tapos parang hindi na drawing yung mukha ni Papa Beats pag sinasabi ko na sa YouTube channel ko. So yan po guys, nagpapasalamat talaga ako. Kasi kung wala kayo, wala ako dito sa sa YouTube channel. Thank you po sa mga nagsusuporta, yung mga followers ko na hindi ako iniiwan sa ere. Yun, thank you po. Malaking pasasalamat ko po sa inyo. Lalo na po yung nagbibigay ng blessing, nag-share po na hindi natin alam na magbibigay sila. Yun. Thank you po sa inyong lahat. Yan. Yung ko naman ngayon, yung problema ko naman ngayon yung yung labahan ko, pero bukas na po ako maglalaba. Dahil medyo kunti pa lang naman. So yan na kaano din po tayo. Nakaayos na din po tayo dito sa sa alob. Yung nagsasabi po diyan na alam ko naman joke lang, yung pinahiran ko daw ng yung computer po na ito, pinahiran ko daw ng basang-basahan. Hindi naman, kasi pag naglilinis po ako, yung fiber duster po yung fiber or fiber duster yung ginagamit ko. Tapos minsan pinupunasan ko pero hindi basa. Yun lang talaga, kasi hindi po nagagamit itong computer noong hindi pa ito na aayos itong main house. Kasi dito yan nakalagay dito sa may banda dito sa ginawang CR. So bali yung namin, yung dingding pa yun, amakan. So pag malakas yung ulan, parang pumapasok din po yung tubig na minsan kampante lang po tayo na hindi papasok yung tubig sa loob ng bahay namin. Yun na parang natilamsikan. Iwan ko, basta pagkabukas niyan, dahil ang tagal po na hindi yan ginamit. Pagbukas nagkaroon po ng bilog-bilog na itim, parang polka dots, mga tatlo siguro yun kapiraso. Tapos hanggang sa hindi rin na ginamit, pagbukas mga bago-bago lang, pagbukas ni Chrislyn, ayun, parang nagkaroon po siya ng isno yung screen. Akala ko lang ng ilaw. Yun pala sa niya sa loob. Pero sabi ni asawa ni Rosan, kasi yun, computer yung trabaho niya dati, pwede daw yun palitan yung LCD. Ganun, LCD. Papalitan lang daw. Baka makapasyal po yung makapasyal din po dito yung asawa ni Mama Rosan, makapasyal minsan. Iyaano ko kung talaga yung problema dyan. Si Chrislyn kasi pinagbawalan na wag buksan. Pagka maya-maya nakabukas na. Ang tigas ng ulo kasi. Yung nagtatanong naman sa nila, tablet, kung nasaan na yung biniling tablet, mga injury na po guys, kasi yung charger nila hindi na chuma-charge sa
tablet nila. So, bali yung ginagamit na charger, yung charger ng cellphone ni Ronald. So, ang nangyari, nasira naman yung charger ni Ronald. So, wala na silang ginagamit na charger. Hindi pa naman sira, yung charge lang. Hindi charge, hindi kumakarga. Sabi ko naman, bahala kayo dyan kasi yung charger ko walang makakairam. Kasi Type-C. Yung sa kanila, iwan ko kung anong pangalan niya na Type-C. Basta yung maliit, yung Type-B ada. Type-B ada. Type-B yata yun. Kagwaray tuloy tayo. So, yan. Yan yung labahan pa lang natin. Bukas na lang po ako maglalaba. At hindi rin tayo kanina makag-umpisa pag-vlog kasi si Papa Bits nagpa-sounds. Hilig talaga ni Papa Bits magpa-sounds. Problema niya yan pag hindi siya makapagpa-sounds. Minsan sinasabi ko sa kanya na mag-ano ka na lang dyan, mag-vlog ka na lang din ba na nagpapa-sounds ka. Pag inaano ko naman siya, parang sinasakayan sa galit niya. Sus, humahaba. Kaya ako na lang po yung nag-a-adjust. Adjust. Yung tablet din ni Sansan ito, nakagarahe dito sa tindahan ko, ayan. Walang charger din. Walang charger na gumagana. Yan, sabi ko nga sa mama niya nga, kung yung binili mo ng cellphone tablet, ibinili mo na lang yan ng bigas, 3 sako. Mabuti pa kaya. Mamurahin lang naman yung yung tablet na yan na binili ni Mama Walin kasi pambata nga. Yung hinahanap ng mga bata yung TikTok. May TikTok naman pero ewan ko. Parang naglo-loading, hindi kaya ng Binilan sila ng tablet, kunuhay, kasi si Sia, yung pinagdidiskitahan, yung cellphone ng papa niya. Pag oras ng pagtawag ng mama niya, lubat na. So, galit na galit naman yung mama niya kasi pag tumatawag, oras ng tawag, lubat. Hindi nakakausap ng mabuti. Macha-charge yan. Ilang peraso na din po yung nabiling charger ng cellphone na yan kasi palaging nasisira. Sinong hindi masisiraan ng charger na naka-charge ginagamit? Ulit-ulit na lang po yan na senaryo. Ay, nako guys. Wala. Kung iintindihin ko sila ng iintindihin, tatanda tayo ng ng maaga. Tingnan nyo. Hangir na hangir. Alam nang nahulog. Hindi pinulot. Yan, tingnan nyo guys. Hindi pinulot. Alam ko kung sino po yung nakahulog nito dito. Nakakatawa guys. Nakakatawa, nakaka-stress. Ano yan kasi dito? Ayan, mga uniform yan ng mga trabahante. Diyan, nakahangir lang po yan. Hindi ko yan tinutupi. Alam ko kung sino pong nakahulog nito. Natatawa nga ako kahapon. Galing tayo sa binyag guys Mga ilang oras lang yun. Hindi naman nag-isang araw. Sabihin na lang natin kalahating araw lang po tayo nawala dito. Pag uwi ko guys, iwan ko na lang. Yung bahay namin parang walang tumitira. Tapos mga banda hapon, umalis po ako. May pinuntan lang po ako dyan sa tindahan.
Tas siyempre nakamaраtis tayo. Mga 2 oras po ako hindi nakabalik. Agoy guys, tumawag naman si Papa Beats. So yung camera, itinutok ko kung sino makasama ko. Wala na siyang imik. Tas umuwi na ako. Saan ba ikaw talaga pag nawawala ako? Para kang kuan. Para kang timang. Nandito na po sila. Ayan man si Duday. Ayan man si Duday. Hindi nakauwi ng Tacloban. Ayan si Sia. Unicorn yung bag. Ha? Hain! Ugi daw! Asan dyan? Ha? Yan. Yung higaan. Whoops! Yung higaan ko. Asan? No. Humihingi ng hima si Duday. Adi pa nga ni mo po, Jibar. Pare mo pa kauna. Yan, may dala si Papa Beats na lawlaw. Para sa saging. Asan? Pumuti na si Duday dito, pumuti. Ayan guys, nanananghalian na po kami. Ayan na po yung saging. Tapos lawlaw. At saka tingnan nyo si Sia. Yung ulam niya is saging. Si Duday naman is Milo. Nananalamin pa siya guys. Ito kami sa labas. Kasi mainit sa loob. Kain tayo guys. Yan. Kauna ko. Yung master namin nasa likod. Kain po kayo. Kain po kayo guys. Tatain tami. Yan. Train to mga itong baso. Hmm? Train to. 30. Kahit ano ngayon mahal. Hindi ka na pwede makabili ng lawlaw ng 5 lang. Gis. Kailangan 20. 20-30. Yan. Bagay na bagay guys. Kauna. Wow, Duday. Human na hiya. Naubos na yung kanin ni Duday. Kain po tayo guys. Musta yung ano nyo ngayon sa eskwelahan? Okay lang. Yung folder, di pa pinadara? Ay pa. Sinakakain na. Lubusan mo kanon. Ay dangan na nagtuto kami na eskwelahan kay naibilin. Ano po siya? Ano ba? Ano? Wala makakasulat o ano? Ano? Yung classmate ba nga ba? Nagtutok. Bilin ngayon. Ang duwa? Oo. Kung ano lang kay Mga pasaway? Pero ano? adto na si Elizabeth mataray man na siya naibilin pati adto na usa kay mapusaway gyap nabiling gyap. Bilin kayo? Ano man? Naiwan dahil mataray. Tapos yung isa nagpapasaway. Ikaw? Ikaw? Ano ka? Matawa lang. Naduday itong kantas.
Si Duday, maubos na yung kanin. Ako, kumakain ng saging. Ikaw, Wala. kung nakauwi si Duday, ganitong oras, wala si Duday. Kami lang. Pero sabi ni Duday, uwi daw siya, tapos babalik din. Kagabi nga, nagbihis yung papa niya. Nagbihis lang, juk-juk. Uuwi na. Iyak nang iyak si Duday. Ako nga da. Oh? Pero akala na Papa, natok. Ikaw, iyak ka nang iyak. Nakabihis yung papa mo kagabi. Di Papa isang? Mm. Lalo? Tawang-tawa si Sia. Na-prank si Duday, guys. Kanon. Tapos, ngayong oras, nandun na si Duday, pag nakauwi. Iwan ko kung anong ginagawa ni Duday ngayon doon. Kung nakauwi, walang bantay. Yung tita niya na magkasing edad lang po yung nandoon. Tapos meron naman, medyo matanda, siguro grade 6, yung naiwan. Dahil yung lula-lulo niya, may importanteng linakad. Tapos yung mama niya pumapasok. Sige. Maray na. Sikaw ang saging. Inubusan ng kanin si Sia ni Papa Bits. Yan. Saging na lang. Kasi hindi ako nagsaing. Natawa ka. Kala ko naman hindi kakain si Papa Bits ng kanin. Saging lang. Kumain din naman po siya. Kaya ayun. Di ba? Wala ko nagkuwali. Huwag ito, tukag. Dali. Kau na. God. Ano to pa, Papa Bits? Kaya ano? Bakit? Wala talaga. Pa ikaw. Dali na. Ay, yummy. Yummy yummy daw. Yummy,